Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Eloisa Giselle A. Lacaucao at ito ang aming presentasyon patungkol sa talambuhay ni Jose Rizal. Umiikot ang storyang ito sa pagkakakilanlan, pamilya, mga kasintahan, at mga naging ambag sa lipunan ni Jose Rizal. Una, ito ay ang pagkakakilanlan kay Jose Rizal. Ang totoong pangalan ni Jose Rizal ay Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Pinanganak si Rizal sa isang mayamang angkan sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861 at namatay noong Disyembre 30, 1896. Sino nga ba si Jose Rizal? Siya ay isang Pilipinong bayani at isa sa pinakatanyag na tagapagtaguyod ng pagbabago sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Kinikilala bilang pinakamagaling na bayani at tinala bilang isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas ng grupo ng mga pambansang bayani. Magandang araw po, ako po si Geraldine Velasco at ito naman po ay tungkol sa pamilya ni Dr. Jose Rizal. Una po ay ang mga magulang ni Dr. Jose Rizal. Ang ama ni Rizal ay si Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro. Pinanganak noong 1818 at namatay noong 1898. Kilala sa pangalang Kiko. Ang ina naman po ni Rizal ay si Teodora Morales Alonzo Rialonda y Quintos. Pinanganak noong 1827 at namatay noong 1911. Kilala sa pangalan na Lolay. Siya ang dahilan kung bakit nag-aral si Rizal ng medisina. Ang mga kapatid naman ni Rizal. Una ay si Saturnina. Pinanganak noong 1850 at namatay noong 1913. Siya ay kilala sa tawag na Neneng. Siya ang panganay sa kanilang magkakapatid. Pinakasalan niya si Manuel Higaldo ng Tanawan, Batangas. Sumunod ay si Pasiano. Pinanganak noong 1851 at namatay noong 1930. Pagkatapos ng eksehusyon ni Rizal, sumali siya sa Philippine Revolution at naging combat general. Sumunod naman ay si Narcisa. Pinanganak noong 1852 at namatay noong 1939. Kilala sa tawag na Sisa. Pinakasalan niya si Antonio Lopez, isang guro sa Morong, ang pinakamatulunging kapatid na babae ng bayan. Sunod ay si Olympia. Pinanganak noong 1855 at namatay noong 1887. Ang ikaapat na anak ng pamilya Rizal na pangasawa niya si Silvestre. Next ay si Lucia. Pinanganak noong 1857 at namatay noong 1919. Pinakasalan niya si Mariano Herbosa ng Calamba. Namatay si Herbosa sa sakit na kolera at pinagkaita ng pangkristyanong libing dahil asawa niya ang kapatid ni Jose Rizal. Kahati sa at siya ay kahati sa paghihirap ng bayan. Next ay si Maria. Pinanganak noong 1859 at namatay noong 1945. Pinakasalan niya si Fausto Cruz ng Binyan, Laguna, pang-anim at nakakatandang kapatid ni Rizal. Next ay si Concepcion. Pinanganak noong 1862 at namatay noong 1865. Siya ay namatay noong 3 taong gulang pa lamang. Ang kamatayan niya ang unang naging kalungkutan ni Pepe. Next ay si Josefa. Pinanganak noong 1865 at namatay noong 1945. Si Josefa ay namatay sa edad na 80. Kilala rin bilang Panggoy. Trinidad. Pinanganak noong 1868 at namatay noong 1951 sa edad na 83. Sumunod ay si Soledad. Pinanganak noong 1870 at namatay noong 1929. Pinakasalan niya si Pantaleon Quintero ng Calamba. Ang pag-aaral ni Rizal. Nagsilbing unang paaralan ni Rizal ang kanilang tahanan na ang mismong ina na si Doña Teodora ang una niyang guro. Nagkaroon din si Pepe ng pribadong mga guro na sina Maestro Lucas Padua, Lin Moroy at Celestino. Nag-aral din siya sa Binyan.
Naging normal na bata ang karanasan niya dahil naroong hinamon siya ng away at nanalo siya. Nakaranas din siya ng mga pambubulas. Ang Ateneo de Manila ang unang paaralan sa Maynila na pinasukan ni Rizal noong Enero 1872. Sa kanyang pananatili sa paaralang ito, natanggap niya ang lahat ng pangunahing medalya at notang sobresaliente sa lahat ng aklat. Ang sobresaliente ang pinakamataas na karangalan. Nag-aral siya ng medisina sa pamantasan ng Santo Tomas sa Maynila. Pamantasan ng Santo Tomas, noong 1887, pumasok si Rizal sa Universidad ng Santo Tomas upang mag-aral ng kursong medisina. Ngunit hindi niya ito natapos kahit matataas pa ang kanyang mga marka. Kinakailangan niyang umalis ng Pilipinas sapagkat napag-initan na siya ng mga Espanyol nang dahil sa kanyang mga naisulat. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid sa Madrid, Espanya. Nag-aral din si Rizal sa pamantasan ng Paris at pamantasan ng Heidelberg. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Stephen Salem at ang atin pong pag-uusapan ay mga kakayanan ni Rizal. Batid po natin na si Rizal ay isang talentadong tao. Kaya atin pong pag-usapan sa mga oras na ito ang mga kakayanan ni Rizal. Si Rizal ay isang magaling na doktor. Siya rin ay mahusay sa pagpipinta, pagguhit at pag-ukit. Siya ay magaling rin bilang isang manunulat, makata at nobelista. Kaya rin niyang makaintindi at makapagsalita ng 22 wika. Atin naman pong pag-usapan ngayon ang mga naging kasintahan ni Rizal. Si Rizal ay may 10 naging kasintahan at ang una po rito ay si Julia Celeste Smith. Noon ay buwan ng Abril 1877, nagtungo si Rizal sa ilog ng Palit sa Los Barrios, Laguna upang maligo. Doon niya nakita ang isang magandang babae na nagngangalang Julia. Mula noon ay larawan na ni Julia ang nakakintal sa isipan ni Rizal, subalit tulad ng iba pang kabataan, ang paghanga rin nalimutan ng makilala ng isang dalagitan na taga Lipa, Batangas. Ang pangalawa po ay si Segunda Katibak. Sinasabing siya ang unang pag-ibig ni Rizal na taga Lipa, Batangas. Inilarawan ni Rizal si Segunda na may mahabang buhok, matapang nangungusap na maapoy kung minsan ay mapanglaw naman sa ibang pagkakataon. Malarosas na kutis na may kasamang nakakatuksong ngiti. Pinipigilan ni Rizal ang sarili na tuluyang mahalin si Segunda dahil batid niya na ipangako na ito sa ibang lalaki, si Manuel Luz. Subalit nagpatuloy pa rin siya sa pagdalaw rito. Ang sumunod po ay si Jacinta Ibardo Laza. Tinatawag ni Rizal na Binibini L. Sinasabi ni Rizal na mas matanda ito sa kanya, maputi at nagtataglay ng matang kaakit-akit. Paniniwalaan na siya ang gurong si Vicente Ibardaloza na madalas dalawin ni Rizal bagamat ang puso niya ay patuloy na nangungulila kay Segunda. Nahinto lamang ang pagdalaw niya kay Binibini L nang pagbawalan siya ng kanyang ama. Ang sumunod ay si Leonor Valenzuela. Nang ikalawang taon ni Rizal sa UST ay nakilala niya si Leonor, na kapitbahay na may-ari ng bahay na kanyang tinutuluyan. Sila ay nagpalitan ng sulat at nang upang hindi malaman na sila ay may kaugnayan, tinuruan ni Rizal si Leonor na pagsulat na ang tintang ginagamit ay tubig at asin. Subalit hindi nagtagal ang kanilang pag-iibigan at nagkasundo na lamang na silang magturingan bilang magkaibigan. Ang sumunod po ay si Leonor Rivera. Siya ang pangalawang Leonor sa buhay ni Rizal. Nagtagpo ang landas nila nang ipagsama ni Pasiano ang kapatid sa bahay ng kanyang tiyo na si Antonio Rivera, na siyang ama ni Leonor. Ang pagmamahalan ng dalawa ay nararamdaman nila nang masugatan si Rizal sa isang pag-aaway ng mga estudyante sa UST at ginamot siya ni Leonor. Matagal nagkawalay ang dalawa nang nagtungo si Rizal sa Madrid.
hanggang sa ikinasal si Leonor sa ibang lalaki na si Henry Keating noong Hulyo 17, 1871. Consuelo Ortega Rey. Si Rizal ay hindi naman kagandahang lalaki, ngunit nagtataglay ng maraming talento kaya't naggustuhan siya na magandang anak ni Don Pablo sa Madrid na si Consuelo. May dalawang dahilan kung bakit umayaw si Rizal sa relasyon nila. May kasunduan na sila ni Leonor, ang kanyang kaibigan at kasamahan sa propaganda na si Eduardo Lete ay may gusto rin kay Consuelo. Gertrude Brackett. Anak si Gertrude ng may-ari ng bahay na kanyang tinutuluyan noong magtungo siya sa London. Inilarawan ni Rizal si Brackett bilang babaeng may kulay brown na buhok, asul na mata at mapupulang mga pisngi. Hindi rin nagtagal at umalis siya sa London upang makalimutan na siya ni Brackett at ipagpatuloy ang misyon sa Maynila. Nelly Baustad. Isang babaeng maganda, matalino, na moralidad at totoong Pilipina. May dalawang dahilan kung bakit hindi niyaya ni Rizal si Baustad na magpakasal. Ayaw ng ina ni Nelly kay Rizal at ayaw pa lipat ni Rizal sa relihiyong Protestanismo na gusto naman ni Nelly. Seiko Usoy o mas kilala sa bilang Osei-san. Si Seiko ay 23, si Rizal naman ay 27. Lumipat si Rizal sa legasyon ng Espanya sa Azobu, distrito ng Tokyo. Humanga si Seiko kay Rizal dahil sa pagkamaginoo nito. Doon na sana titira sa Japan si Rizal ngunit mas nanaig ang misyon niya sa pagpapalaya sa Pilipinas. Taong 1897, matapos mamatay ni Rizal ay nagpakasal si Seiko kay Alfredo Charlton, isang British na guro ng chemistry. Namatay si Seiko noong Mayo 1, 1947. Suzanne Jacobi. Isa sa dahilan kung bakit masaya si Rizal nang umalis sa Belgium noong Abril 1871 pagkatapos isulat ang El Filibusterismo ay bumalik siya sa Belhika na ikinatuwa naman ni Suzanne Jacobi. At ang panghuli ay si Josephine Bracken, isang babaeng Irish na 18 taong gulang. Nagkita sila ni Rizal nang ipagamot ni Bracken ang ama nito na si George Twater sa dapitan. Pagkalipas ng 1 buwan, nagpasya ang dalawa na magpakasal ngunit tinanggihan ng parit kaya silang dalaway naghawak kamay at ikinasal ang kanilang sarili. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang kanilang anak na 8 buwan pa lamang na pinangangalanan ni Rizal na Francisco. Bago mamatay si Rizal, binigyan niya muna ang librong Imitation of Christ ni Padre Thomas Kempis. Kinasal si Josephine 2 taon matapos mamatay si Rizal kay Vicente Abad. Atin naman pong pag-uusapan ngayon ang mga naging ambag ni Rizal sa lipunan. Itinatag niya ang La Liga Filipina, isang samahan na naging daan sa pagkabuo ng katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Isang lihim na samahan na napagsimula ng himagsikan ng Pilipino laban sa Espanya. At ang pangalawa po, siya ay naglimbag ng mga nobela na naging daan upang mamulat ang mga Pilipino sa kalagayang ng lipunan. Ang ilan sa mga ito ay ang No Limitangere at El Filibusterismo. Yun lamang po at marami pong salamat sa pakikinig.